tatakas at di na yan. Ay, hindi niya na ibabalik. Kasama na. Ito si Bongbong Marcos. Naku, mukhang papuntang Paway na. Ay, Paway. Hawaii. Pangatlo, Salen ni Sharon. Hinamon, ilabas din. Yun. Damay-damay na to. Bongbong, inisnab ni Trump. Patay. Puro kakahiyan, Bongbong Marcos, ang pinapasok mo sa Pilipinas. So, Tila may namumuong sanib puwersa mga kababayan sa pagitan di umano ng minority team at majority team sa Senado at mukhang nangangamoy kudita na naman di umano at nanganganib na mapalitan sa pwesto si Senator Tito Soto. Dahil kung ating makikita sa video na ito mga kababayan, tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisang mga senador ng minority black at majority matapos ang matinding revelasyon ni dating Senate President Chis Escudero at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang totoong nasa likod di umano ng mastermind ng manumalyang flood control scandal at di man daw direktang pinangalanan. Ngunit tila sapul din sa katotohanan ang pamumuno ni Senator Tito Soto at Ping Lacson na tila bagang naging sunod-sunuran at masyado ng halata ang script at sarswela nila ni Martin Romualdez na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Senado. Sana makabalik ulit si Senator Chis bilang Senate President pati na rin ang Blue Ribbon. Marcoleta tayo. Palitan na yan si Soto and Lacson para hindi pagtakpa ng magnanakaw na sina Marcos at Romualdez. Dapat ang Senado walang pinanigan kahit sino. Palitan ulit ang Senate President at si Lacson para hindi pa ikot-ikot ang investigasyon para lalabas ang utak ng magnanakaw. Habang maaga pa, dapat palitan na ang SP at SBC chair upang manumbalik ang tiwala ng mga tao sa Senado. Kung tumatagal ang liderato nila, mas lalong masisira ang imahe ng Senado at delikadong mapakawalan pa ang mga korap sa kaba ng bayan. Bakibilisan, mga honorable senators, palitan na sila Soto at Lacson to save the Senate and the Philippines. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sandali lang ha, sandali lang. Narinig na po natin, di ba? Narinig natin. Tingnan po natin kung anong gagawin ng mga kasama ni Senator Francis Chis Escudero. Suspension, Mr. President. Session is suspended for 1 minute. Okay, kakamayan siya, kakamayan. Kinamayan siya ni Marcoleta. Niyakap siya ni Bato de la Rosa. Kinayamayan siya ni Bam Aquino. Lumapit po yung si Senador anong pangalan niyan? Yung may anak na kongresista yan, si Senador yan, nakalimutan ko pangalan eh. Oh, sila po yung nagpabagsak kay Senator Chis Escudero para mapalitan siya. Si Subiri, kinamayan. Kiniyakap siya ni Cayetano, ni Pia, Ayan kumalas yan eh. Si Pia kumalas yan, yumayakap na. Niyakap siya ni Pia. Kinamayan siya ng isang traidor, si Mark Villar. Di ba? Traidor yan eh. Oh. Kinamayan siya ni JB. Dahil alam naman ni JB na kumpleto na. Okay, 14 na. Okay, sige, sama niyo ako dyan. So, kinamayan siya ni JB. Pang number 15 na pumirma. Kinamayan siya ni Kiko. Kiko Sharon Cuneta, Kiko. Ayan, nako. Niyakap siya ni Robin Padilla. Nako, yan na si Bongo. Si Lito Lapid. Nako. Mapapalitan na naman si Senate President. Sino yung kumamay na yun? Sino yun? Hindi nakita sa camera eh. Si Robin, si Bongo, si Supremo, hindi ko nakita kasi na. Nako, si Subiri. Di ba? Meron pa yan, hindi pa tapos yan. Tapos na. Si ano yun, nakalimutan ko ang apelido ng ano na yan. Legarda.
Lebiste, Ligarda. So, ayun mga kareaksyon. Oh, lumapit si Tulpo. Hindi ko nakita si Erwin eh. Tangin na ka. Hindi ko nakita si Erwin eh. Hindi ko nakita si Erwin na kumamay. O, di ba? Yan, o. Anak ko po, si Marcoleta, nangiinit na dyan. Alright, ayan mga kareaksyon. Ang daming kumamay, ano, mga kalaban. Ako, yan na po mga kareaksyon, no? Ayan, o, palayo. Sige. Tama, banda ka. Di ba, yun, asa si Senator Cheese? Meron siyang kinamayan doon sa malayo. Hindi ko alam kung sino yun eh. Sumunga. Pag-isum. Sino hindi kumain? Alright. Sino yun? Si Lacson? Hindi. Ang dami ko mamay. Totoo. Tamba. Babanata ka ni Jesus Escudero dyan. Ito na si Cheese. Yan. Sino yan? Si Antiveros. Si Antiveros kumamay. Pagkatapos ng nilati ko si Tamba, kumamay si Antiveros. Ano nangyari, Antiveros? Nararamdaman niyo na ba ang pagbagsak ni Tamba Luslos at ni Bongbong Marcos? Balita ko, wala nang laman yung kongreso eh. Wala nang laman yung kongreso. Nagtatago na lahat. Ayun, si Subiri. Di ba? Ay, nako. Ready to resume, Mr. President. Session is resumed. Mr. President, I move that the speech of the gentleman from Sorsogon. Mga kareaksyon, yung mga tao bumanat kay Jesus Escudero at nagpatanggal sa kanya bilang sa Senate President, kumamay po lahat, pati itong si Risa Ontivirus. Di ba? Wala na, tinalikuran na si Tamba. Tambi, nahuli, itatakas ang pera ng taong bayan. Kaya mag-iingat tayo. Pag nakatakas yan, hindi na babalik ng Pilipinas. Sino source natin? Mamaya, pag-usapan natin. Tatakas at di na yan. Hindi niya na ibabalik. Kasama na. Ito si Bongbong Marcos. Naku, mukhang papuntang Paway na. Ay, Paway. Hawaii. Pangatlo, Salen ni Sharon. Hinamon, ilabas din. Yun. Damay-damay na to. Bongbong, inisnab ni Trump. Patay. Puro kakahiyan, Bongbong Marcos, ang pinapasok mo sa Pilipinas. So, ayan. At marami pang iba tayong pag-uusapan na yan lang po yung mga ulo ng balita. Bago po tayo magsimula, ako po yung nagpapaalala. Sana po i-like at mag-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa balita. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Si former ombudsman, hinahamon din maglabas ng salin. Pero ito naman ang kanyang explanation. Kasi, sir, ito, idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan. Ito si Kiko, umiepal. Ano ang sabi ni Kiko Pangilinan? Tandaan nyo, Kiko Pangilinan. On the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Hindi ako tutol sa paglabas ng salin. Kasi hindi lang Ito, bago natin ituloy yung video nito ni ng former ombudsman. Kiko, ba't ang layo mo sa putukan? Di ba? Isa pa to si Kiko eh. Isang kasangkapan na tuta na ginagamit nung magpinsan. Parehas o isa doon sa magpinsan ginagamit. Bakit? Ang layo eh. Bakit kailangan mo yung salin ni Martires? Hindi ko maintindihan. Ang usapin dito, yung may ghost projects. Ba't hindi mo tumbukin yung mastermind? Kayong mga dilawan talaga. Wala talaga kayong paninindigan sa buhay. Ang lalayo nila. Itinuturo na yung magpinsan. Papunta na ang investigasyon sa mastermind. Ang gusto naman niya salin. Hahalungkatin pa yung ari-arian, yung salin ni Martires, simula nung justice pa siya. Pambihir. Antindi, no?
Ano kayang nautak nito sa bagay, yung kampanya talagang walang kwenta yung mga pinagagawa nito, humihigop ng sabaw, kung ano-ano, titikim kunwari. Di ba? Hindi kaya may sapak ito si Kiko. Napakalayo ng issue niya. Mga pa may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidance na hindi mo pwede labas ang salin ng isang senador kung walang consent yung Ang ibig sabihin dito niya, kailangan ng consent. Kailangan pumayag yung isang tao para maglabas ng salin. Si Kiko ba naglabas na ng salin? Alam ko naglabas siya pero masyadong maliit. Di ba? Pinaglalabas niya ng salin ito. So, itong masasabi niya. senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa eh. This is the requirement actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. As a No, kasi karapatan niya hindi maglabas. At karapatan niya rin kung maglalabas siya, desisyon niya yon. senator, he should know the laws. Ano bang ginawa kong anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. O yun. Matatalas. Alam mo yung style din itong mga dilawan, mag-iingat tayo dyan. May padali. Ang tawag namin dyan may padali. Oo. Ilabas mo salin mo na magkaalaman. Di ba? So ano may issue? Meron kang alam kay Hindi Martinez. sabihin niya, kung mayroon akong ginang anomalya, di ikaksawan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Yun, di ba? 23 million lang. Duda siya. No? But anyway, it's not for me to judge kung totoo yung 23 million niya. Pero ito ang issue. Etong issue. Bakit hindi niya idemanda kung may alam siya? Ganoon naman kasimple. Huwag nyo kayo mga nagtatry, i-divert, ilayo sa mastermind o i-delay itong investigasyon, ibahin ng kwento. Focus po tayo. Okay? Pero itong sasabihin niya, tingnan yung mabuti. Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his assets and liabilities in his salin? So that's questionable to you. Yes, because the requirement of 6713 is joint. Yun. So, ibig sabihin, hamon sa'yo, ilabas mo rin yung salin ni Sharon Cuneta kasi ang issue dito niya, bakit 23 million lang? Sabi ko nga, hindi ako mag-uusga kung sapat yan o hindi. Diba? Pero, kailangan din ilabas ni Sharon. Kung gusto mo ng hindi kusang loob, ba't hindi niya ilabas? Dahil, baka nakalagay lang kay Sharon yung mga properties. Diba? Baka may issue rin tong nakawan to si Kiko. At ipinangalan lang kay Sharon. Kung pera yan, malay ba natin? Kung lagayan yan, malay ba natin? Yun yung issue na sinasabi dito. Pero alam nyo mga kababayan, nagkakahamunan ng salin eh. At yan ay kusang loob ginagawa. Bakit? Marami nang naglalabas ng salin, si Bongbong at si Tambi at yung mga congressman hindi pa rin naglalabas. Bakit hindi natin puntahan? Bukod dyan, total kusang loob yan, bakit hindi tayo sumigaw din ng drug test? Di ba? Kasi ang dami na rin nagpa-drug test eh. Bakit si Tambi at saka si Bongbong o yung mga iba dyan mga congressman ayaw magpa-drug test? Yes, sasabihin nila. Hindi naman. Kusang loob yan, wala naman sa batas yan. Kasi kaya lang man nilalabas din tong salin para maibalik yung tiwala ng taong bayan. Ang tiwala ng taong bayan, bukod sa korupsyon, bangag yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Not only Bongbong Marcos, marami. Sa gobyerno niya, bangag. So, ba't hindi na rin kayo magkusa? Total, sinisigaw nyo na eh. Ilabas ang salin, magkusa. Huwag nang antayin. Ba't hindi na rin magkusa kayong loob? Para maibalik na ng todo ang tiwala ng taong bayan. Pa-drug test na rin kayo. Gusto nyo, sabay-sabay tayo. Di ba? Bongbong Marcos, it's time to step up. Magnanakaw ka ba? Kung hindi ka magnanakaw, labas ka rin ng salin. Bongbong Marcos, bangag ka ba? Kung hindi ka bangag, pa-drug test ka rin. Fair enough? Pero karapatan mong tumanggi. Pero, at the same time, you cannot blame the people. Kung ang tingin ng taong bayan sa'yo, bangag na magnanakaw. Next po tayo. Speaking of bangag na magnanakaw, di umano, ito si Bongbong Marcos may nilabas na sabi niya statement, I will certainly invite Chinese President Xi and I will make all of the means available to show how sincere we are that we would like for him to come to the Philippines. Kasi po, yung next ASEAN,
gaganapin dito sa Pilipinas. So, iimbitahin daw niya yung Chinese president. Pambihira. Pagkatapos mong binanat-banatan, apaka-plastic talaga nito si Bongbong Marcos. Walang kupas. Ito ata ang tatay ng mga dilawan. Napaka-ipokrito ng animal ang mga tao sa Pilipinas. Diba? Iimbitahin mo, pero sa akin, kung matuloy mang yung ASEAN na yan at gaganapin sa Pilipinas, at kung yan ay may pondo, please lang, wag nyo nang nakawin. Ha? Wag nyo nang perahin yan. Hindi ko alam kasi hindi naman natin alam kung may pera ba yan, may pondo pa yan. Kung gagawin sa Pilipinas, saan kukuhanin ng pondo, popondahan ba yan ng institusyon, o popondohan yan ng host country, hindi ko alam. Pero kung popondohan yan, nung ASEAN mismo, pakiusap ko sa iyo, Bongbong Marcos, huwag nyo nang nakawin. Please lang. Nakakahiya tayo. Pag ninakaw nyo pa yan. Baka sabi, sobra ka naman, Coach Oli, makapagbinta. Hindi po, kaya nga sinasabi ko, huwag na nakawin. Kasi baka naman si Bongbong Marcos hindi rin magbabantay. Kasi di ba sabi niya, hindi naman daw siya kasama sa mga nagnakaw sa ghost projects. Yun din na sinabi nila magpinsan. Sila magpinsan, di umaamin na kasama sila sa nakawan eh. Pero titingnan mo, kayo magpinsan, overseer kayo, ikaw presidente, siya ang Speaker of the House. Ando doon ng pera, ikaw ang pumipirma. Yung anak mo nasa Congress, wala kang alam. Ngayon, kung wala kang planong nakawin yung pondo kung susunod na ASEAN ay sa Pilipinas, pakibantayan naman. Kasi kung hindi mo mababantayan yan at nanakawin yan na kung sino-sino, magre-reflect yan sa Pilipinas, baka tatanga-tanga ka na naman, wala kang alam. Tapos sasabihin mo, bakit tayo napunta rito? Hindi mo alam. Tapos malalaman mo, ninakaw nung pinsan mo, or ninakaw nung anak mo, or ninakaw nung kung sino-sino mga malalapit sa'yo. Tapos ikaw clueless. Diba? Sino maniniwala? But still, kahit nagsasabi kang totoo, makakahiya tayo. Okay? So, hindi ako lang, mapayo ko lang. Ha? Huwag nyo nang pirahin yan, nakakahiya. Isipin mo kung paano ka bangagnet. Kaya nga duda ang taong bayan. Isipin mo, pupunta ka sa ibang bansa, tapos babanatan mo yung China, tapos magbibigay ka niya ng statement na iimbitahin mo siya. Para ka talagang bangag. Alam mo, dapat Bongbong Marcos magpa-drug test ka eh. Pero tingnan po natin itong susunod. Dito talagang nakakahiya na. Ipapakita, walang bilang ito si Bongbong Marcos. Wala na. He has no influence at all. Hindi na nga siya binibilang. Ito, tingnan po natin. Yan. Saglit. Saglit. I-minute ko lang kasi baka makapiright tayo eh. Ha? Pero ito si Bongbong, pansinin nyo, nandiyan dyan si Trump. Okay? So, tanong ko sa iyo, Bongbong, baka, alam mo, medyo maano tayo, baka AI eh. Kasi ang daming lumalabas na AI. Style po yan, ha? Ng administrasyon. O kung hindi man si Bongbong mismo, yung mga arkilado niyang trolls, naglalagay sila ng video para kagatin ng DDS, tapos pagbibintangan na fake news. AI ba to, Bongbong Marcos? Ako'y nagtatanong, ha? Maliwanag yan. Pero kung hindi to AI, nakakahiya ka, animal. Animal. Mabait na animal. Yun. Baka magalit. Sige. Tingnan mo kung paano ka inisnab. Tingnan nyo si Trump. Lahat binati, inintuan. Si Bongbong nandoon para may LQ sila. Wala ka talagang bilang, Bongbong Marcos. Si Trump, hindi pinansin yung animal na mabait. Yung buhaya. Baka daw siya matusok. Pero alam nyo, ang sabi dito, yung ginawa nitong si Bongbong Marcos, nagpasikat. Binanatan niya yung China, knowing na andun si Trump. Pangalawang beses niya na to sinabi, di ba? Nung nag-meet sila. Alala nyo? Nag-meet sila sa US. Minakbakan niya rin ng China. Anong ginawa ni Trump? Binara. Ngayon nagpasikat na naman. Anong ginawa ni Trump? Inisnab siya. Kasi ito si Bongbong, tapang-tapangan. Ang hilig mong bakbakan ng China para lang maipasa mo sa Duterte na ang Duterte ay takot sa China at pro-China. Yun ang gustong imahe na ilabas nito ni Bongbong sa Pilipinas. Matapang ako, nakikipaglaban ako sa China. Yan ang gusto niyang optics. Ngayon at the same time, nagpapakitang gilas kay Trump. Tanga! Ang totoong tapang, kaya mong sabihan, kaya mong pagbawalan ang mga malalapit sa iyo, ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo na huwag gagawa ng katarantaduhan sa gobyerno mo. Because that is direct
disrespectful to you and to the Filipino people. Yun ang tapang. Hindi yung sisigaw-sigaw ka dyan lalaban sa China. Buti kung sumugod ang China dito, nandiyan ka at si Lisa sa forefront kasama si Sandro. Eh pag nagkagulo rito, asan ba kayo? Tatakbo rin kayo. Wag na nga tayong maglokohan. China kayo ng China. Di ba? Kakapasikat mo. Lumulutang. Wala ka nga doon sa photo op eh. Lumulutang, wala kang bilang. At ito ay nakakahiya. Kasi hindi lang si Bongbong Marcos talaga. Imagine niyo kung si PRRD yan. Imposibleng hindi lalapitan. Diba? Imposibleng wala sa picture. Baka siya pa ang pinakasikat dyan next to Trump. Si PRRD. Yun po yung tinatawag na bilang. Influence. Si Bongbong Marcos, wala. Puro kakahiyan. Nagpasikat kay Trump, inisnab. Tapos, inadjust yung taripa. Ito balita dyan, inadjust ang taripa ng mga ibang miyembro ng ASEAN na yan. Pilipinas, galit na ang mga negosyante. Dahil umasa sila, bababa ang taripa ng Amerika. Yung ibang bansa, binaba din. Pilipinas, hindi. Nagigets nyo? Walang bilang ang presidente natin. Kaya nga, magbibida-bida ka pa dyan. Magpapasikat ka dyan sa ibang bansa. Dito nga sa Pilipinas, hindi mo kayang kontrolin yung asawa mo. Pinsan mo. Puro kahihiyan pag nanakaw. Di umanong ginawa. Yung spokesperson mo. Laging wala sa ayos ang mga sinasabi. Hindi mo nga makontrol. Yung anak mo. Hindi mo makontrol. Di ba? Yan pa. Kukontrolin mo ibang bansa. Dream on, Bongbong Marcos. So, tingnan natin ito. Basahin natin yung post ni Atty. Guanzon, ha? Saglit, lalakihan ko lang, di ko makita eh. Ito po, basahin natin, ha? Sabi niya, ito yung post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, untouchable talaga si Martin Luther King. Ang hearing niya sa ICI was postponed after na magkasakit siya. At humingi pa ng authority magpunta sa abroad. Ito matindi. Once makalabas siya, hindi na yan babalik. Ayusin niya mga kayamanan niya abroad para hindi na ma-forfeit ng gobyerno at susunod na administrasyon. Alam nila eh. Ako, I really believe sa sinasabi ni Guanzon na ito. At maraming Pilipino naniniwala dito. Nahuli siya dito ni Guanzon. Nagsakit-sakitan para mapospone yung investigasyon ng ICI. Dahil aalala nyo, nagpa-imbestiga na to sa ICI eh. Kaya lang ayaw ilabas ng ICI yung resulta. Hindi nila ni-live. Pero malamang-lamang yan, merong nadiskubre ang ICI. Naniniwala ang taong bayan may nadiskubre. Kasi kung walang nadiskubre yan, ang ICI, patungkol kay Tambi, tuloy-tuloy yan magpapa-imbestiga. So may nadiskubre ang ICI, matutumbok na siya, delikado siya. So anong sasabihin niya? May sakit. Kailangan ko magpa-abroad, tapos dadalihin na yung pera doon. Dahil delikado, dahil ang susunod na administrasyon, itaga nyo sa bato. Kung hindi mapapatay si BP Sara will be the next president. Taga nyo yan sa bato. So, delikado yung perang nanakaw. According to Atty. Guanzon, which I agree, lalabas na. Doon na yan. Hindi na uuwi yan. Style na yan. Anyway, kahit hindi yan umuwi, hayahay na buhay niya. May pabira. May trilyon ka. Di ba? He has nothing to worry about because his cousin is a weakling who doesn't have the guts to seriously investigate Martin Luther. Kasi baka naman kasabwat din yan. Atty. Guanzon, baka naman kasabwat din yung pinsan. Diba? Eto pa. His wife, Piedra Romualdez, is again the representative of Tingog Party List after 3 consecutive terms or 9 years. Bawal po yan. This violates the 3-term rule. Bawal eh. Kaya lang ginawa nila ng magic. Yung nakalista doon sa party list, biglang nagsi-resign. So nasa kadulu-duluhan yung asawa niya. Di na-proclaim, 3 beses ng congresswoman yan na bawal, sunod-sunod. Hinayaan naman ni Garcia. Sindikato, no? Diba? Ganyan yung naging kwento yung kay Yeda. Ganyan po, walang kahihiyan yung mga yan. Wala silang pakialam sa kahihiyan. Even Bongbong Marcos, walang pakialam yan sa kahihiyan. As long as they can control it, they don't care. Yung ilagay mo na lang, na ombudsman, si Boying, ang laking kahihiyan nun. Yung ilagay mong
Speaker of the House, yung pinsan mo, ang laking kahihiyan nun. Pero wala silang pakialam dyan. Hindi yan ang issue nila. Yung tinalo mo, yung naglagay sa'yo ng presidente na si Sara, tinalo mo, ang laking kahihiyan nun. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Si Singson, nakaibigan mo, tinulungan ka para i-convince si Sara. Ang laking kahihiyan. Pero wala silang pakialam sa kahihiyan. Basta kaya nila, gagawin nila. Eto pa, yung anak niya. Oh, their son is also a representative of Tingog Party List. Ito yung nanay, anak. Di ba? They don't care what decent people will say as long as they have power for their self-interest. No? But as someone said, absolute power corrupts absolutely. Pero hindi lahat ng panahon may kapangyarihan kayo. Tandaan nyo yan. Ha? There will be a time of reckoning. Ito, nananawagan ako. Panawagan sa mga dilawan, tae. Kasi ito idol nyo, di ba? Yung mga vloggers dyan, nanuknukan ng galit sa mga Duterte, idol to eh. Lagi nga to ini-interview ng isang vlogger dyan na dating media na nangay vlogger na lang eh, di ba? O, yung ibang vlogger dyan na ayaw sumikat eh. Idol to, di ba? O, ano sabi niya? I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI. Pero ayaw niyang pumunta. O, di ba? Inimbitahan na, si Bongo ayaw. So anong ipinapalabas niyan? Bongo, ayaw mo sumunod sa batas. Bongo, guilty ka. Kaya ayaw mo humarap sa ICI. May anong sabi ng ICI? No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo to appear as resource person. Sunog. Pinklawan fake news peddlers. Kaway-kaway. No. Taas ang kamay dito ng galit sa mga dilawan dahil nuknukan ng ipokrito. Sige nga, taas ang kamay ninyo. Sinong galit na galit dito sa dilawan dahil ang idol nila fake news pa. Wala naman kayong makuha na malakas-lakas. Bakit si Trillanes? Bakit pa epal ng epal to sa inyo? I mean, ganyan na kayo ka-desperate? Para paniwalaan nyo't lagi nyo pang ini-interview tong animal na to. Itong animal na mabait na to. Hindi ba? Oh, ano ka ngayon? Ano na naman palusot mo? Si Trillanes, hindi lang po ngayon yan. Ang dami pong nilalabas na fake news ng tao na yan. May naniniwala pa ba rito? Bukod sa inyong mga ipokritong dilaw. Wala nang naniniwala dito. Lahat ng nilalabas nito, sablay. Tingnan mo, ang layo-layo na putukan niya. Ang problema nandun sa mastermind. Nung Ghost Projects. Sino inahabol niya? Duterte. Duterte, kaalyado ng Duterte, malapit sa Duterte. Trillanes, dumadaan na tayo sa hirap. Kung wala ka na maambag sa ikabubuti ng mga Pilipino, huwag ka na magpakatuta doon sa magnanakaw. Kasi sabi nga ni Bongo pasahod to, di umano. Ha? Pasahod to ng mga magnanakaw. Ng mga kontraktor. Yung congressman na kontraktor din. Kaya kahol ng kahol, turo ng turo. Pareha sila ni Boying. Isipin mo, tinuturo si Bongo. Si Boying naman, pinag-iinitan sila Cheese. Si Villanueva. Ang gulo nasa kamera. Hindi, ako nagtatanong lang. Magkano bang bigay sa'yo? Ha? Tanong lang yan. May kalahating bilyon ba? Para sirain mo yung pagkatao mo at masunog ka sa impyerno? Tatanong lang kasi bayad ka raw Ayan ang sabi ni Bongo. Diba? Mga kababayan ko, huwag na kayo maniniwala sa ilalabas na itong tao na to. Ha? Wala na tong naitutulong sa Pilipinas. Yan na lang yan, pinagkakakitaan na lang kayo. Pinagkakakitaan na lang niya yung nangyayari ngayon. He needs to be relevant dahil hindi na rin siya manalo as politiko. Tapos na political career nito. So hanggang kahol na lang yan. But of course, habang kumakahol ka, may pera. Diba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim
at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.